Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang i-discuss natin ngayon ay kung paano gamitin ang mag-record ng business transaction ng isang online seller. Okay, open natin yung Google Sheet. I-click natin yung link ng Google Form. Pag mag-click na natin, mag-open na yung Google Form, ito na yung gagawin natin. Ang una nating i-record na business transaction, yung owner ay may 900,000 cash na kapital at ipasok niya sa business. Okay? Piliin natin yung cash receipt, reference number, first time na transaction, number 1. Ang date naman ay January 1, 2025. Ang description niya ay owner's capital. Ang amount ay 900,000. Yung 900,000 ay nanggagaling sa i-credit natin yung capital. Pagkatapos i-debit natin yung cash. Okay. So, hindi na kailangan itong iba. Submit na natin guys. Pagka-submit na natin, tingnan natin dito sa ating General Ledger kung pumasok na ba siya. General Journal. Ayun, pumasok na yung General Journal niya, 900,000. Sa cash receipt naman, pumasok na rin siya sa cash receipt, 900,000. Sa General Ledger, ayun, may pumasok na rin sa General Ledger. Okay. Ngayon, mag-record naman tayo ulit ng pangalawang transaction. Balik tayo doon sa Google Form. Submit another response. Ang pangalawa nating transaction ay nag-apply tayo ng DTI, Business Name Application. Okay, gastos ito, kaya piliin natin yung cash disbursement. Pangalawang transaction ito. Pagkatapos yung date naman, iparehas lang din natin yung date, January 1, 2025, set. Ang description nito ay DTI, business name, application. Ang amount ng 500 pesos. I-debit natin yung taxes and licenses. Credit yung cash. Invoice number, okay lang. Pag merong available na data, pwede nyo ipasok. Pero pag wala namang available, okay lang din. Submit. Ngayon, pwede nyo, pag sa tingin nyo may mali, pwede nyo pindutin itong edit your response. Katapos may double check mo ulit kung tama ba lahat yung na-encode mo. Pag okay naman lahat, submit ulit. Okay. Ngayon, titingnan natin sa General Journal kung pumasok na ba yung, ayan, yung DTI Business Name Application pumasok na. Ngayon, dito na naman tayo sa pangatlong transaction. Ang pangatlong transaction ay nag-apply tayo ng COR sa BIR. Okay. Balik tayo sa Google Form. Submit another response.
Cash disbursement ang piliin natin. Reference pangatlo na ito siya. Date of transaction, ipalagay natin January 1 pa rin. Set. Ang description niya ay BIR COR application. Ang amount niya ay 600. I-debit natin yung taxes and licenses. I-credit naman natin yung cash. Invoice number, pag meron isulat, pag wala naman, huwag na lang. Submit. Ngayon, pupunta tayo sa pang-apat na transaksyon. Submit another response. Itong pang-apat na transaksyon ay mag-purchase ng merchandise. Mag-purchase tayo ng merchandise, kaya ito ay cash disbursement. Reference number pang-apat na transaksyon na ito. Date of transaction, ipalagay natin na January 3. Set. Description, purchase merchandise. For resale. Ang amount niya na 850,000. Ngayon, ang i-credit natin yung cash. I-debit naman natin yung merchandise inventory. Ipasok natin yung invoice number 1, 2, 3. Ang customer ay si Divisoria Store. Ang TIN number niya ay 123. Address Manila. Yung senior citizen hindi na kailangan, quantity hindi na. Submit na natin. Ngayon, i-check natin kung tama ba yung encode natin. O cash disbursement, reference number 4, date of transaction, purchase merchandise for sale, amount 850,000, merchandise inventory, cash, invoice number, customer name, then okay, address, okay. Okay, submit na natin guys. Ngayon, i-check natin kung pumasok siya sa ating Google Sheet. Hindi pa pumasok. Click natin dito, buksan natin uli kung papasok. Ayun, papasok na siya. Kailangan lang pala i-refresh. Okay, balik ulit tayo doon sa Google Form. Pang ilang transaksyon na ba ito? Pang-apat. Ang kasunod ay pang-5 transaksyon.
Ngayon, yung panglimang transaction natin ay nagbenta. Nagbenta tayo sa Shopee. Okay. Bali, 200,000 yung halaga. Ngayon, ang ilagay natin ay cash receipt. Hindi pa pala cash receipt kasi wala pang accrual. Ano pa pala ito? Not applicable lang muna. Ang reference number ay 5. Date of transaction, January 4, set. Ang description niya ay merchandise picks up by Shopee Rider G and T. Ang amount niya ay 200,000. Ito ay hindi cash. Kaya ang gagawin natin, i-credit natin yung sales. Katapos siya, i-debit natin yung payables. Pero ilagay na lang natin, hindi na payables, diretso na tayo sa Shopee. Ito yung ano natin, hindi pala payables, receivable. Ang ilagay natin sa Shopee yung receivable. Invoice number. Huwag na muna tayo mag-issue. Customer's name, Shopee. Then, kailangan lang ito pag mayroong na-issue na resibo. Okay, submit na natin ito. Submit. Checkin natin yung kung pumasok na ba yung number 5. Ayun, na pumasok na yung accrual. Ngayon, dahil may nabawas na inventory, i-update natin yung inventory. Ganun pa rin yung yung transaction pang reference number 5 pa rin. Ngayon, not applicable, walang cash na involved. Reference number, ganun pa rin, number 5. Ang date of transaction, ganun pa rin, January 4. Set. Ang description niya ay cost of goods sold, cost of goods sold, bali 200,000 i-divide sa 1.8. Ang markup niya ay 80%. Bali, ang halaga niya ay 111.
Itong 1.8 guys, nakuha ito sa yung 80% plus 1 equals 1.8. Yung markup na to, pinagsama-sama na yung sa markup ng seller, kasama na yung sa Shopee na 22% at saka yung sa tax, BIR tax na 8%. Okay. Ang halaga ng cost of goods sold natin ay 111,111. Ito siya ay nabawas yung merchandise inventory. I-credit natin yung merchandise inventory. Katapos i-debit natin yung cost of goods sold. Invoice number, hindi na kailangan. Customer's name, supplier's name, hindi na kailangan. Quantity, hindi na kailangan. Submit. Ngayon na submit na natin yung merchandise inventory. Ang kasunod naman nito ay dahil may sales na na-involved, may transaction ng sales, kailangan natin maglagay ng tax. Itong not applicable muna kasi wala namang cash na involved. Ang reference niya ganun pa rin. Ang date niya ganun pa rin, January 4. Set. Description niya ay percentage tax. Percentage tax payable. 200,000 times 3%. If in 2551Q equals 6,000. Pero sa description guys, pwede naman ninyong hindi lagyan ng number. Sinali ko na ito para malaman nyo kung paano ko kinuha yung figure na yun. 6,000. Ang 6,000 na yan ay liability 2551Q. Pagkatapos napunta sa debit natin yung taxes and licenses. Submit. Pag ayaw pa niya mag-display, pwede nating ilabas yan. Katapos i-open natin ulit dito sa Google Form. Ito na, lumabas na yung 2551Q. Sa balance sheet, lalabas na rin yung natin. Meron tayong liability na 2551Q, bali 6,000. Okay, balik na tayo sa Google Form. Ang sunod natin transaction guys, na-receive natin yung fund release galing ng Shopee.
fund release. Piliin natin yung cash received. Katapos iba ang transaction nito, number 6 na. Ang date of transaction, palagay natin January 9. Set. Description niya ay fund release by Shopee. Fund release. $200,000 divided by 1.22. Kung 22% man yung kinaltas ni Shopee, yun yung i-divide natin sa 1.22. Bali, ang halaga niya ay 163,934. Itong figure na ito, makikita mo rin yan sa kay Shopee. Ang amount niya ay 163,934. Bali, yung receivable natin kay Shopee, i-credit natin yung Shopee. Katapos i-debit natin ang cash. Okay. Ngayon, mag-issue tayo ng resibo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang customer name ay Shopee. Ang tin ni Shopee ay 1, 2, 3. Address, Manila. ID number, senior citizen, not required. Quantity, not required. Submit na natin. Ngayon, balik na naman tayo uli sa submit another response. Ito ay hindi na siya walang cash na involved, kaya not applicable yung piliin natin. Ang reference niya ay ganun pa rin, number 6. Ang date of transaction ay ganun pa rin, January 9. Set. Ang description niya ay platform fees and charges. Bali, ang amount niya. Ay yung balance ng 36,066. Ito ay galing i-credit natin yung receivable galing kay Shopee. I-debit natin yung platform fees and charges. At hindi na kailangan yung pag wala na itong resibo, huwag na ang lagyan ng invoice number, customer tin, address din na. Submit. Ngayon,
Mag-submit tayo ulit ng response. May nag-withhold ng tax si Shopee. Walang pira na involved. Lagay natin not applicable. Reference numbers, ganun pa rin. Date of transaction, January 9. Description, tax withheld. Ang amount niya ay 1,000. I-credit natin sa platform, sinama na ito sa platform fees and charges. Katapos i-debit natin yung form 2307. Okay guys, sabay submit na natin. Ngayon titingnan natin yung sa Google Sheet. General Journal. Nandito na lahat yung pinakahuli natin, yung form 2307. Titingnan natin yung mga profit and loss. Ito na yung profit and loss statement. 81,789. Ang balance sheet 987,789. 97 balance siya, yung total assets at saka total liability and equity. Trial balance siya sa cash flow 48,900 yung cash at end of the period. Tingnan na 48,900, cash equivalent 48,900, tama. Change of equity 981,789. Sa cash register, ito lang yung sa cash receipt natin, yung capital at saka yung fund release galing ng Shopee. Ang cash disbursement, yung sa DTI, sa BIR, at saka purchase merchandise. Sa journal entry, merchandise pick up by Shopee, cost of goods sold, percentage tax, platform fees and charges, tax withheld. Ang general journal, nandito lahat yung transaction record. General ledger, nandito yung summary ng general ledger. Pagkatapos nandito yung bawat account name, kung magkano yung ending balance. Okay, balik na tayo dito sa ating sa tax calculation. I-click natin yung link na ito para mag-open yung sa tax calculation. Ito na yung tax calculation. Ibang link yung hindi na, ibang link yung nakalagay. Ay, ito na, pumasok na. Yung sales revenue natin ay 200,000. Yung percentage tax natin ay 6,000. Kaya ito na yung lahat natin na Ito yung sa Q1, January to March. Ang babayaran natin na 2551Q is 6,000. Pag itemize, pag BME,
5,000. Pag USD, 6,000. Pag 8%, exempted sa percentage tax. Ngayon, ito na yung balance, total natin na babayaran. Pag itemize ka, ang babayaran mo na tax, bali, 6,000. Bali, percentage tax. Sa BME, 5,000 kasi may tax credit na 1,000. Kaya 5,000 lang yung babayaran na tax. Sa USD, 6,000. Sa 8%, ginamitan natin ng, kung hindi natin gamitan ng 250,000, may babayaran tayo na tax, 15,000. Ngayon, ipasok natin yung 250,000 na deduction. Okay, wala na tayong binabayaran na tax sa 8%. Mayroon pa tayong tax credit na natira na 5,000. Okay guys, hanggang doon na lang yung discussion ko sa online seller business transaction. Bye-bye.